Basahin natin 'to, ha. Hindi po siya kaibigan ni President Marcos. Ito ang tugon ni Falas, Press Officer Yusek Claire Castro. So, muna yung naging papel ng media. Startup CEO ng founder na si Franco Mabanta sa online political campaign ni President Bongbong Marcos nung nakaraan. Ayon kay Castro, mas dapat tanungin ng publiko ang relasyon ni Mabanta sa mga Duterte. Play nga natin tong video, mga kababayan, kasi minsan kasi ganito yan eh. I-explain ko sa inyo, ha. Oo, kasi dito niyayari si Yusek Atty. Claire Castro ngayon. Kasi sabi niya hindi raw kaibigan. Play na natin muna yung video para doon tayo humugot ng ano. Play natin. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. No, ayan. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Doon pa si Harry Roque. Mga boyfriend niya. Joke lang. Mga kababayan, ang sabi kasi rito ni... Naku, mapupunta na naman tayo Yusek Atty. Claire Castro ito sa aresto tsaka sa huli, ah. Yusek Atty. Claire, sana nanonood ka. Mukhang madede-debo tayo rito. Mukhang mababalik tayo rito sa aresto at sa nahuli, ah. Explain ko sa inyo, ha. Kasi naglalabasan eh. May mga ito kasi, may mga ito. Teka lang, ha. May mga picture kasi na ito. Ipakita lang natin. Saan na ba yun? May picture kasing mga naglabasan ganito. Saan na ba yun? Ito, ano natin, pakita natin. Ito. Bukod kasi sa picture nila PBBM, nila Digong. Teka, unahin muna natin itong kala Digong. Ayan. May mga nilabas kasi picture. Ayan, ha. Ayan, si Yusek Atty. Claire. Ayan. Kasama. Marami sila Harry Roque, sila Digong, marami kung sino-sino mga grupo ng DDS. Ngayon may mga naglabasan din kasi mga picture, mga kababayan. Ayan. Akap niya si Pangulong Bongbong. Ayan, ha. Tapos, ayan, sila BP Sara, sila Digong, ayan. Tapos, ayan, kasama niya rin si Epilisa, Pangulong Bongbong, ano pa? Ayan din, parang nag-guess yata si Pangulong Bongbong, ganyan. Ayan, ano pa? Alam nyo kasi mga kababayan, ito paliwanag natin dyan. Hindi ko alam kung, kasi sabi naman ni Yusek Atty. Claire Castro, hindi kaibigan. Paring kakilala lang talaga ito. Hindi talaga kaibigan. Kasi minsan sa akin pa, mga kababayan, iba ang kaibigan sa kakilala. Eto, katulad yun nila Boss Mike, nila Takero, mga ganyan. Talagang kaibigan ko na yan. Kasi talagang nakasama ko na siya na ilang beses. Talagang magkaibigan na kami. Pero meron din akong mga na-meet na BBM vlogger na nakasalumuha ko sa halimbawa kung saang bagay, kung saang ano. Hindi ko pwedeng masabing kaibigan eh. Kakilala lang eh. Maaring ganun yung sinasabi ni Yusek Atty. Claire Castro. Ngayon, sinabi niya lang naman doon sa press ko na maaari, tanongin niyo na lang mga Duterte. Kung anong relasyon nila dito kasi may mga picture na ganun. Wala naman siya sinabi na mismong magkasama sila ni Duterte, ganito, ganyan. Wala naman siyang ginawang paratang. Ang sabi niya lang, mas mabuti tanongin niyo ang mga Duterte kung anong relasyon nila. Kasi may mga larawang ganito. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos,
Maaring magkakilala lang. Hindi talaga totally magkakaibigan. Hindi ba kayo nakakaranas ng ganon? Aminin ninyo, press 5, hindi lahat ng kakilala nyo kaibigan nyo. Pero kakilala nyo siya, recognize nyo. Si ano yan, si ganyan yan. Nakatira kay ganito yan. Doon nakatira sa ganito yan. Nakasama ko na yan. Pero hindi nyo talaga kaibigan. Kakilala lang. Hindi talaga kaibigan. Iba kasi ang kaibigan. Pag kaibigan mo talaga. Hindi kakilala. Kasi pag sinabi mong kakilala, nakikilala mo lang siya. Maaring nakasama mo lang siya sa ganito. Maaring kaya lang kayo nagkakilala dahil kinakailangan sa isang negosyo, sa isang business. Katulad yan, nakilala rin ni Pangulong Bongbong ito dahil sa isang campaign noong 2022. Maaring natulungan siya ni Pangulong, maaring tinulungan niya si Pangulong Bongbong sa kampanya. Hindi talaga kaibigan, kakilala. Nagkakilala dahil sa business transaction, nagkakilala dahil sa gathering, nagkakilala dahil may common friend, nagkasama kayo sa kasalan, nagkasama kayo sa isang picture. Minsan pa naman, sa isang picture, sa isang gathering, nag-group picture yan. Kahit hindi magkakilala. Dahil ang importante doon, yung isang tao na kung saan siya ang may event, siya ang may birthday, siya ang kinasal. Kaya pag nagkaroon ng group picture, sama-sama na lahat. Pero hindi talaga totally magkakaibigan yan, magkakakilala lang. Admin Eduardo, paano pag comparing putik? Ano comparing putik? Ano ba yung tanong mo? Paano pag comparing putik? Ano putik? Diba nakukuha nyo yung ibig ko sabihin, mga kababayan? Press 6. Press 6, kung nakukuha nyo yung ibig ko sabihin, kung nagkakaintindihan tayo, mga kababayan. Press 6. Wala pa nagsisix eh. Sayang yung follower nyo, sayang yung subscribe nyo sa akin, hindi nyo sasakyan. Di ba may nagpipress 6? Yusek, ayos pa. Yusek. Yusek, Atty. Pierre, baka nanonood ka. Ayos ba? Yan yung ibig sabihin. Talaga, At saka, ito prangkahan tayo, It doesn't matter kung kakilala ni Pangulong Bongbong o hindi. Kakilala ng mga Duterte o hindi, it doesn't matter. Bakit? Ang kaso naman ito, pag-extortion, pangingikil daw, kay dating Speaker Martin Romualdez na lab ko. Anong kinalaman nun? Diba, ulitin ko nga, ito nga si BP Inday Sara Duterte, may impeachment case, may kasong Flander Pandarambong kilala niya si Pangulong Bongbong nag-unity pa. Sabi may kinalaman si Pangulong Bongbong doon sa pangungurap niya sa OBP at DepEd, di wala. Ewan ko, ba't pa nagiging big deal yung mga lara-lara, mga video-video na yan? So, walang ano rito. Walang, pero medyo nakakaano itong prangko na to Mukhang medyo anong tawag dito? Alarming. Kasi para bang, siyempre meron silang FB page, grupo sila, tapos ganyan yung nangyari. No? Tapos intindi to. Tingin ko may mga lalabas pang ibang story rito. Hindi lang ngayon nagtatapos to. May iba pa ito. Baka may pinaka-boss pa ito. Tingin ko baka may boss pa ito. Hindi lang dito nagtatapos to. Kaya nga maganda sumampa to sa committee. Sumampa to sa House of Representatives. Maganda sumampa ito doon. Maganda sumampa, maimbestigahan. Malaman. Kung anong nangyayari dito, mukhang lalalim pa investigasyon ito. Yun naman ang mahalaga. Di ba? Yun ang mahalaga doon. Walang kinalaman yung kakilala ni Pangulong Bongbong. Wala. Basta ang maliwanag dito, ito raw ay DD shit.
Kasi parang nag-iba na raw ito eh. Parang tinabla na si Pangulong Bongbong ba? Para bang lumalabas ito pa nga isipin mo kung talagang mahal, kung talagang kaibigan niya si PBBM. Kasi kung kaibigan niya si PBBM, mga kababayan, kung talagang pagkaibigan mo si PBBM, siyempre papahalagahan mo yung si PBBM. Hindi mo hayaang masira. Bakit hinayaan mo na mayroong fake bill ng Meralco, in-upload nyo pa mismo sa inyong account? Bakit hinayaan mo? Aminin natin yung ganong video, pansira kay Pangulong Bongbong Marcos yun sa administrasyon niya, siya masisisi. Kasi yung source mismo ng video na nag-upload nung sa Meralco bill na peke, yung babae yung nagtatarak, nagngangangak doon sa video, sa kanila mismo galing na source yun. Na nung nalaman peke, wala silang explanation. Tapos yung babae hindi na rin mahanap. Hindi rin nila in-explain bakit yung video na yun napunta sa kanila. Sila ang original source nun. No. Yung ganong video, pansira kay PBBM yun eh. Pati sa Meralco Mas especially kay Pangulong Bongbong dahil sigurado yun ang pababanat na naman ng mga DD shit. Especially yung mga ibang tao na makitid ang utak. PBBM na naman isisisi yan. No, ibig sabihin, pwedeng ito utak DD shit ito, pusong DD shit ito. Sabi ni Ma'am Gina Biado, maganda makita mabuksan ang CP niya para makita o mabasa pa kung sino. Malamang yan. Malamang hawak na ng NBI yan. Inaalam na yan kung ano mga kaganapan doon sa loob. Dapat yung babae mahuli at demanda na Meralco. Hindi na nga humahanap. Parang wala na rin yata doon sa bahay nila. Tapos, nag-deactivate yung babae. Halatang namiki. Isipin mo, nag-deactivate. At saka, isipin mo, dapat, alam niya nag-viral siya, alam niya nabuking siya, dapat mayroong second video mag-i-explain siya. Bakit wala? Wala. Paano ibig sabihin nun? Alam na. Matakpan yung issue niya. Balik tayo kay BP Sara. Baka naman minamagic tayo nito, ha? Kami na magic tayo rito, natatakpan yung issue ni BP Inday Sara Duterte. Mga kababayan, huwag tayo papalansing. Ha? Huwag tayo papalansing. Baka natatakpan na. Bumalik tayo doon. Hayaan na natin yan. NBI na bahala dyan. Depende na lang kung lalalim to yung investigasyon na ito. Tapos naku, makakonek na naman kay Digong to, ha? Lahat ng issue na duduktong sa mga Duterte. Tayo. Balik tayo kay BP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ha? Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Maraming salamat. Bye-bye po.